Ilang oras na akong nananatili sa selda, gusto kong umalis at puntahan si Erica pero hindi ko magawa at nakakulong ako, kinulong ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Kanina lamang ay kinuwento sa akin ng isang pulis ang kasalanan ko raw. Sinabi niyang sinagasaan ko raw ang isang bata at iniwan pa, hinuli nila ako dahil nakarehistro ang plaka ng aking sasakyan na ang pangalan ko ang nakatala roon. Ang pumatay ay labag sa aking kalooban kaya't hindi ko magagawa ang kanilang sinasabi. Isa pa'y ng anahong iyon ay wala na ako sa Pilipinas, nasa US na kami ni Guillier nang mangyari ang krimen, hindi ako gagawa ng alam kong ikakasira ko, hindi ako gagawa ng ikakapahamak ng sarili ko. Sayang ka, ang ganda mo pa naman pero kriminal ka, anang isang matabang babae habang minamasahe siya ng isa sa mga kasama namin. Bumuga ako ng hangin mula sa bibig saka umupo sa sahig. Ilang oras akong nakatayo at hinihintay na darating si Guillier dahil alam kong siya ang makakatulong sa akin. Hindi ako kriminal, napagbintangan lang ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Sabi ko sa may emosyong tono, kasalanang kailanman ay hindi ko maisip na gawin, dagdag ko pa saka nagpakawala ng sunod-sunod na hininga. Ano bang kasalanan mo? Tanong niya. Hindi ko yun kasalanan, pagtatama ko, kasalanan iyon ng taong nagmaneho ng aking sasakyan. Nang panahong iyon ay nasa US ako kaya imposibleng ako ang makasagasa sa bata. Mahirap yan, mahirap mapagbintangan sa hindi mo naman talaga kasalanan, makakilaya ka kung may pruweba kang nasa ibang bansa ka ng mga panahong iyon, makakilaya ka kung may isang taong nakakaalam ng nagmamaneho ng sasakyang iyon. Tumayo siya mula sa pagkakaupo saka lumapit sa akin, pinakatitigan ako ng ilang minuto bago naiiling na bumalik sa kanyang posisyon, akmang magsasalita na sana ako nang makarinig kami ng sunod-sunod na sigaw. Bitawan niyo, sabi ako, hindi ako ang may kasalanan, napagutusan lang ako, aray ko, sigaw ng isang pamilyar na boses. Tumayo ako at nanlaki na lamang ang mga mata ko sa aking nakita, si Bria, ang kaibigan ni Cassandra iyon habang nagpupumiglas sa pagkakahawak sa kanya ng dalawang pulis. Chief, hinabol namin ang sasakyan niya dahil napansin naming dalawa na iisa lang ang plate number noon at ang bagong Salta, anang isang pulis at tumingin sa akin. Akin ang sasakyang yon, bakit niyo ba ako hinuli, ha? Galit na tanong ni Chanel nang iupo siya ng mga ito sa upuang nasa harap ng desk ng chief. Dahil ang sasakyang iyon ang pumatay sa batang lalaki ilang taon na ang nakalipas, sabihin mo, ikaw ba ang nakasagasa sa batang yon? Tanong ng chief. Sunod-sunod na umiling si Bria at kita ko sa mukha nito at takot at pangangamba. Hindi po ako pumatay sa batang iyon, napagutusan lang akong itapon ng kotse, pero hindi ko sinunod dahil nasasayangan ako kaya sinikreto ko sa totoong pumatay sa bata na hindi ko talaga itinapon ng kotse, mangiyak-ngiyak na anes niya. Please po, pakawalan niyo na lang ako, dagdag niya at sunod-sunod na nagmakaawa. Sabihin mo, sino ang suspect, sino ang pumatay sa batang lalaking iyon ilang taon na ang nakalipas? Tanong ng chief kay Erica, tama ba naming hinuli namin siya, at itinuro niya pa ako na nagpatingin kay Bria sa aking gawi. Clarita, halata sa mga mata niya ang gulat. Clarita, nakabalik ka na? Tanong nito pero wala akong balak sagutin, hinihintay ko ang isasagot niya. Siya ba ang pumatay sa batang lalaki? Ulit na tanong ng chief sa medyo may kitaasang boses. Hindi po, nabigla ako dahil sa sinabi niya, totoong-totoo iyon at walang halong biro, hindi po siya ang pumatay sa bata dahil ang kapatid niya ang pumatay sa bata, wala pong kasalanan si Clarita, inosente po siya, lalo akong nabigla dahil sa mga sinabi nito, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ano, bakit niya nagawang isuplang ang sarili niyang kaibigan. Totoo ba yang sinasabi mo? Anong pangalan? Opo, totoo ang mga sinabi ko. Cassandra po ang pangalan niya, nang panahong mangyari ang krimen ay nasa US na si Clarita kaya imposibleng siya yon. Si Cassandra ang pumatay sa bata, wika ni Bria. Kung dati naiinis ako sa kanya dahil mas kumakampi pa siya sa masama niyang kaibigan, ngayon ay biglang nagiba ang pananaw ko sa kanya, nabaitan ako sa kanya dahil sa pagsasabi niya ng katotohanan. Wala nang pag-uusap pang naganap, hinawakan na ng dalawang pulis si Bria sa kanyang braso at dinala patungo sa aking kinukulungan, nang nasa loob na siya. Nakatitig lang siya sa akin at ni hindi makapagsalita. Bakit mo sinuplang ang kaibigan mo? Naguguluhan kong tanong. Ayaw kong mamatay, Clarita, ayaw kong mamatay dahil pinagbantaan niya ako noon na papatayin niya ako kapag sinabi kong siya ang pumatay sa. Pero sinabi mo na siya ang pumatay sa bata, sabi ko sa medyo may kataasang tono.
Sinabi ko dahil iyon ang tama, sunod-sunod siyang umiling na parang naguguluhan sa sarili. Hindi kita maintindihan, Bria, sabi ko pero hindi siya sumagot at nakahawak lang sa rehas habang nakatingin sa labas. Ilang minutong nanahimik ang pagitan naming lahat nang bulabugin iyon ng isang tinig. Clarita, laya ka na, anang isang pulis saka naglakad patungo sa aming kinukulungan. Biglang nagdiwang ang aking puso sa aking narinig. Pumasok ang pulis sa loob ng selda at pumunta sa aking pwesto. Akmang hahawakan na niya ang aking kamay nang biglang kinuha ni Bria ang baril na nasa tagiliran ng pulis at umikot patungo sa akin. Kinulong niya ako gamit ang kanyang braso at itinutok sa akin ang baril. Huwag kayong kumilos kung ayaw niyong iputok ko ang baril na ito sa bungo nito, pagbabanta niya habang nanginginig ang kamay na hawak ang baril. Umalis ka sa daan at huwag na huwag kang susunod dahil gagawin ko talaga ang sinabi ko, sabi niya pa. Nakataas ang mga kamay ng pulis na umalis sa harap namin, pikit mata akong sumunod sa galaw ni Bria hanggang sa makalabas kami ng kulungan, nakatutok pa rin ang baril sa akin hanggang sa makarating kami ng pintuan papalabas ng presinto. Ang mga pulis na may baril nakataas habang nakatutok yun kay Bria para handa sila kapag may masama itong gagawin. Unti-unting kumawala si Bria sa kanyang pagkakakulong sa akin, binitawan niya ang baril at mabilis na tumakbo. Ilang putok ng baril ang aking narinig na nagpadapa sa akin sa sahig, ilang sigandong nagtagal iyon at tumahimik na ang kapaligiran. Nang bumaling ako sa mga pulis, nakababa na ang kanilang mga baril, unti-unti kong binalingan si Bria at napamulagat na lang ako sa aking nakita, wala na si Bria, duguan at wala ng buhay habang nakahandusay sa unang hakbang ng hagdanan papasok sa presinto. Clarita, isang tawag ang nagpagising mula sa aking malalim na iniisip, sa may malayo. Nakita ko si Gilier, humahangos siya paakyat, patungo sa akin, "Are you okay?" Nag-aalala niyang tanong. Ayos lang ako, nauutal kong sagot at mabilis siyang niyakap, medyo na-trauma ako dahil sa nangyari, ito ako unang pagkakataon na makarinig ako ng baril sa malapitan kaya medyo hindi maganda sa aking pakiramdam. Thanks God, I called hotline to report that you and Erica were missing. Sinabi ng kausap kong pulis na hindi ka raw nawawala dahil nakadetain ka rito kaya pinuntahan kita kaagad. By the way, where's Aruka? Where is she? Tumingin siya sa paligid at maski sa tabi ko. Bigla na lamang rumahistro ang nangyari sa amin kanina. Naiwan ko Erica sa walang kwentang lalaking iyon. Wala akong nagawa dahil kinaladkad na ako ng pulis. Si Erica ay nasa kamay ng mamamatay tao niyang ama. Clarira, I asked you, where is she? Where is Erica? Nag-aalala niyang tanong. Nasa kamay siya ni Isagani, Gilier, naiwan ko si Erica kay Isagani, Gilier, kaagad na nanulas ang aking luha dahil sa pag-aalala sa aking anak. What the hell, hinilot-hilit niya ang kanyang sentido bago umalis sa aking harapan para magpunta sa chief. Men, tumawag kayo ng ambulansya, utos ng chief sa mga pulis na kaagad namang sinunod ng mga ito. Nanatili akong nakatulala habang nakatingin sa labas, kay Brian na wala ng buhay. Ilang minuto pa ang nakalipas ay bumalik na sa aking pwesto si Gilier at hinila niya ako papalabas ng presinto, hindi ako nagpapigil. I reported it that Erica was kidnapped by her killer father, aniya saka pinapasok ako sa passenger seat, sumunod naman siya at umupo sa driver seat. Saan tayo pupunta? Naguguluhan kong tanong, sa playground, susubukan naming maghanap kung nandyan sila. Tumango lang ako at hindi na umimik pa, tahimik ang naging biyahe namin hanggang sa makarating kami sa playground, gabi na't kaunti na lamang ang mga taong nandoon kaya imposibleng nandoon pa sila. Huli na kami, huli na dahil tinakas na ni Isagani si Erica. Saan ka naman nanggaling, Isagani, bakit pinapunta mo ako rito sa bahay ni Bria? Galit na tanong ni Cassandra nang pumasok si Isagani sa loob ng kanyang kinatitirikan, sa bahay ni Bria. Magsasalita pa sana siya nang may makita siyang isang bata na hawak-hawak ni Isagani. At sino naman ito? Turo niya sa bata. Pwede bang itigil mo yang bibig mo? She's Erica, my daughter. Anang ni Isagani saka naglakad pa upo sa sofa. Ang anak mo, nakauwi na sina Clarita. Teka, paano mo nakuha itong anak mo sa asawa mo? Paniguradong alam na niyang ikaw ang pumatay sa sarili mong ina. Humalakhak si Cassandra na parang sinasapian ng demonyo. Mamamatay tao ka, Isagani, killer ka, anito pa. Don't blame with me, Cassandra. Hindi lang ako ang killer dahil maski ikaw, killer din. You just killed Renato's wife and an innocent child. Tumayo si Isagani habang may masamang tingin sa kanya. Sunod-sunod na napabuga ng hininga si Cassandra bago nagsalita.
Huwag kang magmalinis, Isagani dahil mas masahol ka pa sa hayop, pinatay mo lang naman si Renato tapos ngayon naman ay ang ina mo. Saad niya, isang sampal ang nakuha niya mula sa mapanakit na palad ni Isagani. Tumigil ka na sa pakikipag-away, please sabay silang napatingin kay Erica. Tumahimik kang bata ka dahil peste ka lang, gigil na sigaw niya pero isang sampal muli ang nakuha niya kay Isagani. Shut up, Cassandra, wala kang karapatang sigawan ang anak ko. Madilim ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Kaagad na inikat ni Cassandra ang kanyang mga mata bago nagsalita, mapapahamak lang tayo sa pagkuha mo sa kanya. Isagani, sana naman ay inisip mo yun, aniya rito. Kung ayaw mong makasama ang anak ko rito, umalis ka na lang, bulalas ni Isagani sa kalumuhad sa harap ng anak. Are you okay, Erica? Tanong nito na parang may kakaibang nangyari rito. Ilang segundo lang ang nakalipas, biglang napaatras si Cassandra nang biglang tumirik ang mga mata nito at sunod-sunod na humihinga na parang nauubusan ng hangin. Erica, I'm here, Erica, nag-aalalang anes ni Isagani sa kamarahang tinapik ang pisngi ng anak pero walang nangyari. Patuloy pa rin ang paghinga nito at ganoon pa rin ang mga mata, nakatirik parang kinakapos ito sa hininga na hindi malaman ni Cassandra kung anong nangyayari rito. Nagulat na lamang siya nang buhati ni Isagani ang anak at tumingin sa kanya. Come with me, anito saka naglakad na papalabas ng bahay. Naguguluhang sumunod si Cassandra rito. Saan ba natin dadalhin yang anak mo? Naguguluhan niyang tanong. Sa hospital, sumakay ka na at hawakan mo si Erica. Naiinis siyang lumapit dito at sumakay sa motorsiklo nito, nasa pagitan nilang dalawa si Erica na hindi pa rin maganda ang kondisyon. Ilang segundo pa ang lumipas ay pinaharurot na ni Isagani ang sasakyan patungo sa hospital. Please help her, nakasunod si Isagani at Cassandra kay Erica habang tinutulak ng mga nurse ang kanyang anak na nakahiga sa stretcher, ganoon pa rin ang kondisyon nito kayo lalong nataranta si Isagani. Hanggang dito na lamang po kayo, wika ng nurse nang pumasok ang stretcher sa ER. It's our fault, hindi na lang dapat tayo nag-away, hindi ko alam na may ganoong kondisyon si Erica. Sabi ni Isagani bago umupo sa upuan na malapit lang sa kanila, sinabunutan niya ang sariling buhok habang nakapatong ang magkabilang siko sa kanyang hita. Peste kasi, kung bakit mo naman kasi kinuha ang anak mong iyan, hindi ka ba natatakot? Nasa TV na ang krimeng ginawa mo, Isagani? Paano kung may makakilala sa'yo rito? Tumahimik ka, please. Tumahimik ka, Cassandra, bahala ka sa buhay mo, inis na wika ni Cassandra at mabilis siyang iniwan. Hinayaan niya lang iyon hanggang sa mawala na ito sa paningin niya, ilang minuto pa ang nakalipas, lumabas ang doktor na samuri kay Erica. Kumusta na po ang anak ko? Nag-aalala niyang tanong. She's okay, kinapos lang siya sa hangin kaya ganoon ang nangyari sa kanya, may asma po ang anak niyo. Kaya nangyari iyon sa kanya, she's okay now, she needs to rest para bumalik na sa normal ang paghinga niya, nakangiting anes ng doktor. Salamat sa pagligtas sa kanya, can I ask your name? Biglang tanong nito sa kanya. Henry, I'm Henry, nakangiti niyang bigkas at nilagpasan na ito para pumasok sa loob ng ER kung nasaan si Erica. Nakahiga ito habang may mangilan-ngilang aparato sa kanyang kamay at agonal breathing, lumapit siya at hinaplos ang pisngi ng anak. Mahimbing ang tulog nito kaya tahimik lang siya hanggang biglang dumating si Cassandra na may takot sa mga mata. Isagani, may mga pulis sa entrance ng hospital at nagtatanong sila sa mga nurse na nandoon, narinig ko ang pangalan ko at ang iyo, tumakas na tayo, Isagani, tara na. Hindi pwede, wala pang ilang segundo ay mabilis pa sa 4:00 na tinanggal ni Isagani ang mga aparato na nakakabit sa kanyang anak at mabilis itong binuhat. Paglabas pa lamang nila ay nakita na nila ang pulis sa medyo kalayuan, malalaki ang hakbang ng mga ito at mukhang alam na nila kung saan sila pupunta. Ayon sila, sigaw ng isang pulis, tumakbo lang sina Isagani at Cassandra, ramdam na ramdam ni Isagani na hinahabol sila ng mga pulis kaya lalo nilang binilisan ang pagtakbo, pero biglang nagpaputok ang pulis at kasabay noon ay ang pagkatumba ni Cassandra, may tama ito sa binti. Gusto niyang tulungan ito pero naisip niyang makukulong siya kaya iniwan niya si Cassandra na duguan. Malapit na siya sa exit ng hospital kaya lalo niya pang binilisan ang pagtakbo habang bitbit ang walang malay na anak. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nakalabas na siya pero bago magpatuloy, sinulyapan niya si Cassandra. Hawak-hawak na ito ng mga pulis habang ang ilang mga pulis ay hinahabol pa rin siya.
I'm sorry for not helping you, Cassandra. Mahina niyang saad saka nagpatuloy sa pagtakbo, takbo lang ng takbo kahit na hindi niya alam kung saan sila pupunta. Nakarating kami sa chapel na malungkot. Ilang oras naming hinanap ni Gilier si Erica pero hindi namin ito nakita kaya ganoon na lang ang pagkalungkot at pagbagsak ng kalooban ko. I really missed my dog there, gustong gusto ko na siyang makita. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kabaong ni Mama, nang makalapit, humawak ako roon at pinakatitigan siya. Napakaganda ni Mama kahit na nakapikit siya. May Mama, ang biyenan ko ay namatay na, sino na ang kakampi sa akin? Siya lang naman ang nagsabi sa akin na mag-move on kaya heto. I already moved on in Gilier's sides. I'm so happy dahil siya ang naging biyenan ko at hinding-hindi ko yun malilimutan. I remember before when Isagani courted me, botong-boto sa akin si Mama at sinabi niya pang kakalbuhin niya si Isagani kapag sinaktan ako. Pero hindi naman yun nangyari. Mama was a very supportive mother of although I have true mother. Minsan ko lang kasi nakakasama si Mama kaya masasabi kong napaka-supportive ni Mama sa akin. I love her as what she loved me. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa niya at utang ko yon. I will miss her, I will miss Mama. Sunod-sunod na nanalantay ang luha sa aking mga mata habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Seconds had passed, I spoke. Mama, thank you for everything, for supporting me, thank you very much for helping me to move on. God gave your kindness to me, you are such a great mother and I never forget you. I love you, Mama, love you so much. Umiiyak na bulalas ko saka dumukwang sa salamin ng kabaong at hinalikan yon. I will miss you, Mama, sabi ko pa saka ngumiti. Isang peking ngiti lang yon para ipakita ko sa kanya ang pagiging positibo kahit na hindi na naman niya yon makikita dahil wala na siya. Magiging maayos din ang lahat. Isang pamilyar na boses ang aking narinig sa likuran. Nakaramdam din ako ng may humaplos sa aking likod. Nang balingan ko kung sino man yun. Si Mama, ang aking ina. Mama, mangiyak-ngiyak kong sabi saka mabilis siyang niyakap. Na-miss ko rin ang mama ko dahil sa tawag lang kami nagkakausap at nagkakamustahan pero iba pa rin ang personal. Magiging maayos din ang lahat, Clarita, aniya habang hinahagod ng kanyang mga palad ang aking likod. Sana nga po, sana'y mahanap na rin si Erica. Sandaling natigilan si Mama at tumigil sa ginagawa. Ilang segundo siyang tumingin sa akin bago nagsalita. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan niyang tanong. Bago sumagot, antong hininga muna ako bago hinawakan ang kanyang isang kamay at iginiya siya paupo. Nang makaupo, malungkot ko siyang hinarap. Inaresto po kasi ako kanina tapos naiwan ko si Erica sa walang hiya niyang ama. Aksidente lang yung pagkikita nila roon sa playground at hindi ko yun inaasahan. Napakawalang kwenta talaga ng lalaking iyan, sadyang napakakapal ng mukha at budi, hindi na natakot, pinatay na nga niya ang sarili niyang ina, kinuha niya pa ang anak mo. Nakakatakot yun, Clarita, sabi niya sa nag-aalalang tono. Ayon nga po ang inaalala ko, Mama, dahil baka sumigla ang asma ni Erica, natatakot ako na baka kung ano nang gawin ni Isagani sa anak namin, natatakot ako na baka saktan siya nito. Sunod-sunod akong napalunok at pilit na tinatagan ang aking sarili, sana'y nasa maayos naman si Erica, sana'y walang ginagawang masama si Isagani sa kanya dahil kung mayroon man, ako ang makakalaban ng kriminal na lalaking yon. Akmang magsasalita na sana ako nang biglang tumunog ang aking cellphone, naiiling ko yung kinuha sa aking bag saka sinagot. Sinabi ni attorney, tumatawag siya, sasagutin ko lang po ang tawag, nakangiti kong sabi kay Mama saka siya iniwan. Naglakad ako papalabas ng chapel, nang nasa labas ay kaagad kong sinagot ang nag-iingay kong cellphone. May good news ako, Clarita, rinig ko sa boses ni attorney ang saya, mukhang alam ko na ang nangyari. Ano po iyon? Tanong ko. Nagdesisyon na ang korte. Hindi na kayo mag-asawa ni Isagani simula ngayon, ang iyong kasal ay voided na. Masaya ako para sayo, Clarita. Nanlaki na lamang ang mga mata ko sa aking narinig. Tama nga ako nang hinala na talagang wala na kami ni Isagani. Wala nang bisa ang kasal namin at nagpapasalamat ako roon. Kahapon, iniisip kong ipakansela dahil may nararamdaman pa ako kay Isagani pero nagkamali ako. Hindi na pala. Marahil ay naramdaman ko lang iyon dahil iniisip ko siya at naaawa ako sa kanya noon, hindi ko na pala mahal ang lalaking mamamatay tao na hindi naman talaga kamahal-mahal. Nagpaalam na ako kay attorney na may saya sa aking mukha, akmang babalik na ako sa loob nang may makita ako mula sa hindi kalayuan, hindi ako pwedeng magkamali dahil kilala ko kung sino iyon, si Mang Temyong, ang matandang nagbabantay ng farm ni na Isagani sa Batangas.
Nangunot ang noo ko kaya bumaba ako sa hagdan patungo sa kanya, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko lalo na't nang makita ko ang natatakot niyang mukha, kitang-kita ko yun dahil may light post sa kinatitirikan namin. Bakit po kayo nandito? Bakit hindi po kayo pumasok sa loob? Naguguluhan kong tanong. Ikaw lang talaga ang gusto kong kausapin ngayon, Clarita, dahil hindi ko kayang pumasok dahil may kasalanan ako, aniya na ikinagulat ko. Ano po iyon? Naguguluhan kong tanong, gusto kong sabihin sa iyo ito. Matagal ko na talagang gustong sabihin sa inyo lalo na sa iyo at kay Madam kung ano ang mga ginawa ni na Cassandra at Isagani. Ilang taon ang nakalipas nang mangyari ang krimeng ginawa ni Cassandra. Nakita kong may kaaway siyang matandang babae at itinulak niya yon sa bangin. Nakita ko kung paano itinulak ni Cassandra ang matanda. Nagpanggap lang ako na wala akong alam nang dalhin siya ni Isagani sa farm. Habang si Isagani naman ay pinatay si Renato, binaril ni Isagani si Renato, ganoon sila kasama pero nanatili akong tahimik, natakot at nakukonsensya ko, baligtarin man ang mundo, naging pamilya na sa akin ang mga yan lalo na si Isagani na parang anak na ang turing ko, nanahimik ako ng ilang taon at ngayon ko lang nasabi dahil nakita ko sa TV na dinukot ni Isagani ang anak nyo, pasensya na, Clarita, pasensya na talaga, mahabang pagpapaliwanag niya na nagpangiwi na lang sa akin. Iba talaga ang bagsik ng ahas na si Cassandra at bagsik ng isang manloloko na si Isagani, mga mamamatay tao sila. Matagal na palang nakapatay si Cassandra at Isagani. Mamamatay tao silang dalawa at walang awa. Dapat lang na makulong sila dahil sa kasamaan nilang dalawa. Ngumiti ako ng bahagya at hinawakan ang kamay ni Mang Temyong, huwag po kayong mag-sorry dahil wala po kayong kasalanan. Hayaan na lang po nating ang mga awtoridad ang maghanap sa kanila. Maraming salamat po sa pagsabi, makakatulong po yan sa pagtaas palalo ng mga kaso nila, maraming salamat po talaga, Mang Temyong, at kaagad ko siyang niyakap ng mahigpit. Kung matagal ko nang sinabi ito, sana'y hindi ito nangyari sa inyong pamilya, na sana'y matagal na silang nakakulong, pasensya na talaga, hiha. Nakangiti ko siyang hinarap, okay lang po iyon, Mang Temyong, tara po, pasok po tayo sa loob, pag-aaya ko sa kanya. Hindi na, Clarita, sapat nang makita-kita at masabi na ang lahat ito na rin ang huli nating pagkikita dahil babalik na ako kung saan talaga ako nakatira, sa Bohol, mag-iingat kayo, Clarita, nakikiramay ako. Tumango lang ako sa kanya kaya tumalikod na siya, nakangiti akong nakatingin sa papalayo niyang bulta. Sana'y maging matiwasay ang buhay ni Mang Temyong sa pagsabi niya ng totoo, sana'y hindi na siya mangambang mabuti. Nang mawala sa paningin ko ang matanda ay bumalik na rin ako sa loob, sa pagkakataong iyon ay nakaupo na si Guillier sa unahan habang nakikipag-usap kay Mama. Lumapit ako sa kanila at tahimik na umupo sa tabi ni Guillier at malungkot na tumingin kay Mama sa kabaong niya. Clarita, can we talk for a minute? Maya-maya pa'y tanong ni Guillier sa akin. Oo naman, hinawakan niya ang aking kamay at nagpaalam muna kami ni Guillier saka medyo lumayo sa aming kinauupuan. I have a good news, Clarita, sabi niya, ano yon? Nahuli na si Cassandra, nahuli siya ng mga pulis kanina. Bigla na lamang nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi, alam kong hindi siya nagloloko dahil sincere na sincere siya. Biglang nagbunyi ang aking puso dahil sa wakas ay nahuli na rin si Cassandra, ang kapatid kong ahas at mamamatay tao. Nasaan na siya ngayon? Puntahan natin siya, Guillier. Puntahan natin ang walang hiyang babaeng iyon. Sabi ko sa kinuha ang kamay niya at marahan yung pinisil. Nasa kulungan siya, let's go, tumango lang kami kaya sabay kaming lumabas ng chapel at sumakay na sa kotse, ilang minuto pa ang lumipas ay nakarating din kami sa police station, kung saan ako kinulong kanina. Pagpasok namin sa loob, nakita kaagad ng mga mata ko si Cassandra na nakakulong habang nakaupo sa sahig, may gasa ang binti nito at tulala. Nakangisi kaming lumapit sa kanya at kinuha ang kanyang atensyon. Masarap bang makulong pagmamayabang kong tanong? Dahan-dahan niyang binaling sa akin ang kanyang atensyon at ganoon na lamang ang gulat niya, nanlaki ang mga mata niya at napangangapa ng bahagya. Clarita, hindi makapaniwala niyang saad sa katumayo, pero ilang segundo pa ang nakakalipas ay kaagad din siyang natamba, araay, daing niya sa kahawak sa binti niyang may gasa. Hindi na ako nagtaka marahil ay nahuli ang babaeng ito dahil sa pagbaril sa kanya ng pulis. Huwag ka nang tumayo kung nahihirapan ka, nakangisi kong saad sa kalumuhad, huwag mong ipilit ang bagay na ayaw naman talaga dahil masasaktan ka lang, at pinaikot ko ang aking mga mata.
Tulungan mo ako, Clarita, ayaw kong makulong, please, maawa ka naman sa akin, Clarita. Oh, magkapatid pa rin tayo kahit nabaliktaran man ang mundo, handa akong magpakababa sa iyo, mapatawad mo lang ako. Nagmamakaawa ako, Clarita, ayaw ko rito, ayaw kong makulong, nagmamakaawa ako sa iyo, Clarita, maawa ka, kalaunan ay biglang nanulas ang mga luha sa kanyang mga mata at hila-hila ang binting lumapit sa akin habang pumapagitna sa aming dalawa ang mga bakal. Gagawin ko ang lahat ng gusto mong gawin ko, paalisan mo lang ako rito, kunin mo na si Isagani. Iyon na siya, Clarita, nagmamakaawa talaga ako, at humawak siya sa rehas at nagmamakaawa. Isang ngisi ang gumuhit sa aking labi bago nagsalita. Hindi ako tanga para patawarin ka ng ganoon lamang kadali, Cassandra. Nang dahil sa iyo, nasira ang pamilya ko, nang dahil sa iyo, nawala ng pagmamahal sa akin noon si Isagani, nang dahil sa iyo, namatay ang anak ko, nang dahil sa iyo, napahamak ako. Kagagawan mo lahat ng ito, Cassandra, nang dahil sa iyo ay nangyari ang lahat ng dinadanas ko ngayon. Nagsisisi akong pinatuloy kita dahil akala ko'y nagbago ka na, hindi pala dahil isa lamang pala iyong pagpapanggap. Sa tingin mo, mapapatawad ka agad kita, ha? Galit kong tanong at nagsimula ng umiyak. Sinira mo ang masaya naming pamilya, Cassandra, ahas, mga agaw, at higit sa lahat, mamamatay tao. Napakahayop mo, Cassandra. Dapat lang na makulong ka rito habang buhay dahil madadagdagan pa ang kaso mo, dito ka na rin mamamatay. Cassandra, galit kong dagdag. Nagmamakaawa ako sa iyo, Clarita, gagawin ko ang lahat, kahit nahalikan ko yung mga paamoy gagawin ko. Nagmamakaawa ako sa iyo, Clarita, magsimula muli tayo, magsimula ulit tayo katulad noong tayo'y mga bata pa. Nagmamakaawa ako sa iyo. Lalo pa siyang umiyak at pilit na inaabot ang aking kamay pero hindi ko hinayaan na abutin niya iyon dahil ako na ang lumayo. Masahol kayong dalawa ni Isagani, mas masahol pa kayo sa malansang isda. Hindi madali ang patawarin ka at wala sa isip ko na patawarin ka, Cassandra. Marami kayong kasalanan ni Isagani, Cassandra. Napakarami at sapat ang mga yon para makulong kayo habang buhay. Ilang buhay ang nawala at bilang kabayaran, makukulong kayong dalawa. Gigil na anes ko at gustong-gusto kong saktan si Cassandra pero hindi ko naman magawa at nakakulong siya. Oo, alam kong mas masahol pa ako sa isda pero bakit hindi mo ako magawang mapatawad? Tanong niya at tuloy-tuloy na tumutulo sa kanyang mga mata ang luha. Nagsisisi ka ba dahil sa ginawa mo? Seryoso kong tanong. Oo, Clarita, nagsisisi ako kaya patawarin mo na ako, gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako, sasabihin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako, aniya. Isang ideya ang namuo sa aking utak, paano kung paglaruan ko siya sa ganitong paraan? Kung talagang nagsisisi ka at gusto mong mapatawad kita, sabihin mo kung nasaan si Isagani at Erica ngayon, baka sa ganoong paraan ay mapatawad kita. Nakangiti akong nakatingin sa kanya pero peke lang iyon, peke at niloloko lang siya. Clarita, nababaliw ka na ba? Napatingin ako kay Guillier pero kaagad ko rin ibinalik ang atensyon kay Cassandra para hintayin ang sagot niya. Totoo ba, papatawarin mo ako kapag sinabi ko kung nasaan ngayon si Isagani at ang anak mo? Nakangiti niyang tanong. Paniwalang paniwala ang walang hiya, tumango ako bilang pagsang-ayon dito, oo. May dalawa siya na maaari niyang taguan, sa bahay ni Bria at sa Bulacan, doon lang ang madalas naming puntahan. Ngumisi ako sa kanya, pwede mo bang ibigay ang address ng bahay ng kaibigan mo, tanong ko? Tumango siya at kaagad na ibinigay sa akin ang address ng bahay ni Bria. Nagdiwang ang puso ko dahil ramdam ko na malapit ko nang makita ang anak ko. Alam mo na ba ang nangyari sa kaibigan mo? Tanong ko sa kanya. Umiling siya, hindi, sagot niya, wala na siya, wala na ang kaibigan mo. Naputo lang iba ko pang sasabihin nang magsalita siya. Wala akong pakialam kung anong nangyari sa kanya, pinapatawad mo na ba ako, Clarita? Tumayo ako mula sa pagkakaluhod bago sunod-sunod na huminga. Nakangisi akong sumulyap kay Guillier at ibinalik ang tingin kay Cassandra. Hindi ako tanga, Cassandra, para gawin yang gusto mo. Lumapit pa ako at halos mahalikan ko na ang malamig na bakal. Hindi ko hahayaang makaalis ka sa kulungang ito. Dito ka na mamamatay, pang-aasar ko pa sa kanya bago tumalikod na. Hayop ka talaga, Clarita, napakawalang kwenta mong kapatid noon pa man. Rinig kong sigaw niya na hindi ko na nagawa pang pansinin. I don't care about her, ang dami niyang kasalanan at dapat lang na makulong siya. Hihintayin ko na lang.